parang mga bagay-bagay doon, no, na medyo sensitive. So, ang dami, ang dami. Ang media ngayon, it explodes a lot of, kumbaga parang naglabas siya ng pinakamaraming mga topics. So, let me give you a sample lang, halimbawa lang, no. Ayan. So, before we proceed, kasi nga gabi na, nakaantok na din, no. Okay, eto. Nung panahon namin, no, ito na, matanda na tayo, no. Pag, pag wala kang assignment, papunta sa school, kakabahan ka. No? Hindi pa namin ginagamit yung term na stress. So, burden pa lang. Kakabahan ka kasi nung panahon namin nung panahon ko, mawala ka lang sa school, hanapin ka ng teacher. So, yung parang ang point is, kinakabahan ng mga bata, assignment pa lang yun. But in this time, na kung saan mapapaisip ka, sa amin pag niloko ka, hindi pwedeng hindi kasi sabing tama to hindi pwedeng hindi ka mag-retaliate. So, kuwari ako, inapi ako nung bata ako, no, yung project namin na shovel na kailangan ipakita sa teacher para, sir, meron ako equipment na para magtanim ng halaman sa likod ng school. Tapos kinuha ng classmate ko yun. So, una kong ginawa, sinumbong ko siya kasi ang laki ni, maliit lang ako. So, sinumbong ko siya sa tito ko. Yung hindi uso yung term na okay lang na maliitin mo ako. Pero yung ginawa ko, nagsumbong ako. Nagsumbong ako sa teacher ko, nagsumbong ako sa kasi alam ko yun yung tama. Now, ang daming lumalabas sa social media ngayon na it explodes a lot of knowledge, a lot of openings, yung mga lumalabas ngayon sa social media natin. Now, so, ito yung pag-uusapan natin today. Ito yung pag-uusapan natin tungkol sa burden, no? Tungkol sa mga bagay-bagay na nararanasan ng mga bata, ng mga manonood at nanonood ng vlog na ito. Ito yung mga hindi lang dapat natin maintindihan, kundi dapat makita natin yung sense. So, yun yung pag-usapan natin. So, let me now begin haba ng pasakali, no? Let me now begin our journey in this reflection for the day with a simple reminder to read the gospel. Basahin nyo po yung Luke chapter 10, verse 38 to 42. Yan po yung gospel for today. Ito po ay tungkol kay Martha, Mary, and Lazarus. So parang Christ visited them because they were not only Christ friends, they were families for Christ, no? Pamilya na sila para kay Kristo. So parang nagreklamo si Martha. Sabi ni Martha, Lord, tingnan mo naman si Mary. Pagdating mo, ikaw yung inasikaso niya. Ako yung nagtatrabaho ng lahat-lahat dito. Ako yung gumagawa ng dishwashing. Siguro, di natin kasi wala naman tayo doon. Ano lang to, no? Ako yung naghuhugas dito. Ako yung nagluluto rito. Ako yung nag-asikaso sa mga tao. Then, definitely, Mary focuses on you. So, meron tayong makikitang dalawang klase ng pagsisilbi. No, pagsisilbi sa Panginoon. So, isang nag-focus kay God, isang gumawa ng mga bagay para kay God. And yet, si Mary, hindi siya nagreklamo kasi sigurado siya na ang ginagawa niya ay para kay God. Ito namang si Martha, ang ginagawa niya para kay God. Nagrereklamo lang naman siya kasi syempre yung tao napapagod din naman. And because of that pagod, at yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang term na burden. Hindi po masama ang magpahinga. Alam niyo po yung pinaka-hate ko na word, sorry, awayin man ako ng maraming tao, yung sinasabi nilang word na resilient. No, resilient. So parang kahit pagod ka na, think positive. Kahit problemado ka na, think positive pa rin. Kahit na hindi mo na kaya, think positive pa din. So yung parang tinuturo ng sa atin, ng tao dito, ng resilient, huwag kang magpatalo.
Hindi ko naman sinasabi na magpatalo ka. Ang sinasabi ko, magpahinga ka. You have to rest. Sir Alan, Sensei, ikaw ba natutulog gabi? So, shout out kay Eman, Simon. Thank you for watching, no? Ayan. Sir Eman, no? Thank you for watching. Na kung titinan natin, hindi ko naman sinasabi na mali ang resilient. Ang sinasabi ko lang ngayon na hindi nakakatulong kung pagod ka, yung salitang resilient. Pag pagod na ang tao, everything becomes a burden. Pag pagod ka ng maging nanay, pag pagod ka ng maging tatay, everything becomes a burden. Pag pagod ka na sa trabaho, lahat ng ipapagawa sa'yo, it becomes a burden. Pag pagod ka na sa pagtuturo, pag pagod ka na sa pag-aaral, everything becomes a burden. At yung burden na yon, ito yung hindi na natin palalawakin. Bakit? Kasi pinalawak natin to, mapupunta tayo sa anxiety. Mapupunta tayo sa mga terms na hindi pa naman natin expertise. But we will share something about that. So, para common ground, bibigyan ko kayo ng lawak ng term na gagamitin natin today. So let me define first burden. Burden is heavy load, hard duty, deep worry. Ayan na. So, as much possible, ayokong pumunta dun sa deep worry. No? Gusto ko lang pag-usapan, heavy load, hard duty. So, pupunta tayo sa term na, sandali lang, as human being, as a person, I love myself. Ayoko mapagod, ayoko mahirapan, ayoko maging malungkot, ayoko mag-isa. But at the end of the day, you have to ask yourself, you are not only a human being. You are a father, you are a mother, you are a son, you are a daughter, you are a worker. Lahat ng yun, parang ako, halimbawa, dati may trabaho, panatuturo ko sa klase natin. Sabi ko sa mga bata, when you go inside my classroom, can we focus more on the responsibility of yours as a student? Pwede bang iwan muna natin yung pagiging anak mo sa bahay, yung pagiging friend mo sa labas ng classroom. So, pwede ka bang maging classmate at student muna ngayon? So, sabi ng mga bata sa akin, Sir, ano bang pinagkaiba nun? Tao naman ako, ito yung mga bagay-bagay. Now, sabi ko sa kanila, pagdating mo dito, you are not only a student of this school. So, pagpasok mo pa lang yung burden na kailangan you have to wear your ID, you don't have to be late, huwag ka malilate, gawin mo yung assignments mo. Those are not burden, those are responsibilities of yours pagpasok mo sa classroom. Pero si Alan ka, si Michael ka, si Juan ka, si Joseph ka. Sandali lang. Pagpasok mo sa classroom, estudyante ka. Everything are responsibilities, not burden. Pero tumawag yung nanay mo, Nak, huwag mong kalimutan yung kapatid mo, sabay kayo umuwi, hindi ko kayo masusundo. And then, sandali lang, estudyante ako dito. Ngayon, kuya na ako. May kapatid ako sa school Kuya na ako. Hala, patay. Sabi ng classmate ko, gawin natin yung performance task natin later, wala tayong time. Ano ka na? Classmate ka na, groupmates ka na. So, paano mo harapin itong mga bagay-bagay na to? Dadating ang maraming PETA, maraming assignments, maraming activities, then everything becomes a burden. Yun. Then, because of that, the only way for you to surpass those problems, syempre, marami sa panahon namin, basketball, baseball, volleyball, laro tayo dito, gala tayo doon sa tubuhan, punta tayo sa bundok, punta tayo sa ilog, punta tayo sa dagat. Ngayon, ang mga bata pupunta sa computer games. And my dear parents, let me remind you, kasi 1 hour lang tayo magre-remind sa mga magulang, sometimes our children or our sons and daughters are not only playing games.
They explore. And we pray for that. Na sana yung mga in-explore nila yung makakatulong sa kanila. Alam nyo, parang domino effect yan. If the student have burden sa school, it will be burden to the parents. If the parents have burden, it will be burden to the students. Di ba? Now, let me now give you the idea. Simple lang to. Okay. So when I was at PLM, no, nung nasa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila pa ako as English lecturer, di ko alam kung sounds good pa yung aking English, no? I don't know. Huwag niyo po akong ano yun. No? Meron akong student, I have this student who was very close to me. And one time after the class, she told me, asked me rather, this particular question. She said, "Sir, meron akong problema. Pwede ko ba kayong makausap?" Sabi ko, andali lang, magdala ka ng friends closer to you. Kasi syempre, teacher tayo. So, you're my student. So, may mga classmates siya kasama. Sir, alam naman nila po yung problema ko. Pero pwede po ba? This is 2013 ha. Hindi po ngayon. 2013. So, sabi ng estudyante ko, "Sir, meron kasi akong boyfriend. 3 years na kami." So, matagal na. Ang problema ko ngayon, sabi ko, ano problema mo? 3 years na kayo. Faithful na yan sa'yo. Sir, ang problema ko, meron akong best friend. Yung best friend ko, nag-told sa akin, no? Sabi na yun, nag-told. That's the specific word that she used. Nag-told sa akin, he told me that he loved me. And we were friends. We were best friends since the beginning. My goodness. So, sabi ko guys, tawa ako ng tawa. Kasi syempre, kung ordinaryong tao ka na nakikinig, hindi ka teacher, kung ordinaryong bata ka, for example, you are a friend or you are a student, talagang sasabihin mo, ay, ba't mo, syempre, focus ka sa jowa mo. May jowa ka na eh. Syempre, best friend, na yan. Huwag mo sirain yung pagkakaibigan nyo. So, dami niya sinabi. Ang daming, ako naman, nakinig lang, sabi ko nga sa inyo nung Monday yung topic natin, di ba? Nakinig lang ako, talagang sabi ko, ayoko magalit, pero this sharing became a burden on my end too. Kasi ako din na teacher na gustong tumulong sa bata kasi ayoko siyang mamblema. Sabi ko, magiging burden din sa akin to, ano ba yan? So, sinagot ko siya. Sabi ko sa kanya, the answer lies in your hand. Sabi niya, "Sir, parang binalik mo lang sa akin yung sagot, yung tanong ko eh. Di mo sinagot eh. The answer lies in your hand." Tapos sabi niya ganyan. Sabi sa kanya, ganito yan. If you love your boyfriend, why bother? Di ba? Ba't ka nababother? Sinabi ng best friend mo. Sabi mo sa akin, kasi best friend ko siya eh. Well, that's your choice. That's up to you. But what I'm telling you, if you are faithful to your boyfriend, if you love your boyfriend, hindi ka mababother doon sa sinabi ng best friend mo. The fact that you entertain what your best friend said, di ba? Ibig sabihin lang nun, tas tawa siya. May iba kang direksyon na gusto nga na yun, no? And na-realize ko, mas pinili na yung boyfriend niya, syempre. Now, hindi lang po yan ang problema ng teachers. No? So, pag teacher ka, lalo na sa generation ngayon, ang dami nating burden. Aside from lesson plan, aside from small things, mga tao dito, kailangan din nating, anyway, so much for that. So, eto na. So, may sense pa ba yung sinasabi natin? Now, I want you to understand and I want you to realize today, I want us to reflect. Burden is very powerful today. Marami sa atin na may tinatawag na relationship burden. Marami sa atin ang may emotional burden.
Marami sa atin merong social, lifestyle impact na burden. Bakit? Kunwari, relationship. May problema ka sa magulang mo, sa kapatid mo, meron kang problema sa friend mo, meron kang problema sa jowa mo, meron kang problema sa mga taong malapit sa'yo. Burden. Emotionally, unstable ka, feeling mo pagod ka na, lagi ka na lang parang feeling mo nag-iisa ka. It's a burden. Pag nakikita mo yung mga classmates mo dati na maganda na ang mga work, maganda na ang pinapatunguhan ng buhay, nag-iba na ang takbo ng buhay, then you have the social lifestyle impact. It's a burden. Aside from that, financially, you are burdened. Then, ang pinakamahirap sa lahat, you are spiritually burdened. So pag pagod ka na, anong gagawin mo? Shout out pala kay Jules, no? Sa ating masugid na nanonood, no? Sorry kasi hindi ko ma-express yung ano ko dito, no? Yung feeling kasi gabi na. Tulog na yung mga tao. May mga kapitbahay tayo. Pero I hope that you will be able to see this tomorrow. Alam ko mahaba. Well, definitely. Dahil nga live ito, no? Pero one thing that I would like you to understand today is that namamayagpag ang relationship and emotional well-being today. Alam niyo yung ibig sabihin ko? Namamayagpag, kung ba ibig sabihin nun, paano ba yung term? Sobrang nanonood ako ng news sa ibang bansa, sobrang lawak na nasakop ng burden sa mundo. Paki-search na lang kasi paglabas ng burden, meron isang term na ayokong bitawan dito. It's because hindi ako expert doon. I have experiences, I help a lot of people with that kind of burden, but I'm not an expert. Point is, meron ba tayong ginawang solusyon? Meron ba tayong nagawang solusyon? Sobrang dami ng bigyan kayo ng burden na si Gigi, isa sa mga estudyante ko before. Hindi, iba itong pangalan niya, binigay ko lang siya ng code name na. Si Gigi, isang estudyante ko before, dito sa may Tondo area. No? So, one time, kumakain kami ng banana Q sa school, sa college. Tinanong ko siya, kasi parang after the class, meron akong dami. Dati kasi, English lecturer ako sa PLM, tapos theology lecturer ako sa La Salle Binild, then meron akong philosophy class sa UDM, Universidad de Manila. So parang ang klase ko is pumapatak na 8 to 11 sa PLM, tapos parang 2 to 5 o 2 to 5 sa La Salle Binild, tapos 6 to 9 naman sa UDM. So, parang nung time na yun, kasi wala akong ibang iniisip, kakalabas ko lang ng seminary nun eh. So, parang gusto ko lang magtrabaho. So, one time, medyo pagod na ako nun, mga siguro, 6 na ng gabi, no? Nasa UDM na ako. May mga bata pa, syempre may mga nag-aaral pa doon, no? So, kumain ako ng banana Q sa gabi. May natira pa, no, panghapon yun, pero may natira pa. Siyempre, expect mo na matigas na yun, etc. Something like, kumakain ng banana Q. Kasi mahalaga sa akin yung saging eh. Para sa potassium nga, no, para malakas pa rin tayo. So, what happened is that, tawag dito, nandun ako, nakita ko yung estudyante ko, nakaupo siya, si Gigi. Tinanong ko siya, kumain ka na ba? Kamusta ka na? Sabi niya, ito sir, maraming problema. Ano problema mo? Ayun, nag-away na naman si mama sa si papa kasi tawag dito, walang pera financially. Sabi, baka daw hindi na ako makapagpatuloy sa pag-aaral. Tapos sabi sa kanya, hindi naman pwede yun kasi una, scholar ka dito.
no? Scholar ka dito. So, hindi ko naman pwede i-compare sa bata yung naranasan ko na ako naglalakad nga na papunta sa school ng layo-layo. Pero point is, scholar ka dito, problema ng parents mo yung financial kasi nga, tawag dito, anong tawag doon? Wala, may trabaho pero kulang. Ikaw naman, pag nag-focus ka sa financial, which is hindi mo pa naman responsibilidad sa ngayon yon kasi nga nag-aaral ka, ay magiging burden talaga sa iyo yon. Pero yun nga, anong sabi ko sa tao dito? Anong sabi ko sa wait lang yung tita, istorbo ka. Halika dito. Dito ka pala. Come. Nag-sharing tayo dito, tapos nandiyan ka. Tita, come. No? Hoy, segment to. Halika, tita. Come here. Ay, gustong bumaba. No, wait lang po mga kapatid segment to, pero disturb ako ng aso na to. So, ayun po, no? Ayan. Tapos, yun nga yung sabi ko sa isa niya. So, sabi ko sa kanya, well, pag may problema ka, andito lang kami. No? Hello, Yun Kim, no? Shout out sa inyo, shout out sa iyo, nak. Tayo dito. Okay lang tayo, no? Sorry po na yung aso ko lang makyut kasi gusto niyo sumama dapat dito sa akin. Now, ngayon ang balik na ako na wala tuloy ako, no? Coke muna tayo. Okay. So, sabi ko sa kanya, sige, kwento lang. Kumain ka na ba? Sabi, hindi pa nga po, sir. Sige. Meron pa ako ditong pero huwag mo nang bilhin yung banana Q kasi matigas na siya. Meron pa ako ditong 60 pesos. So, ikaw bahala dyan kung anong gusto mong bilhin. So, sabi ni Gigi sa akin, sir, okay lang po yan, sir. Tawag dito, okay pa naman ako, no? So, sabi sa kanya, nagkikwento ka na hindi ka okay, tapos binigyan kita ng 60 pesos. Ngayon ang gusto mo, ayaw mong tanggapin. Bumili ka na doon, bahala ka na dyan, no? Then, in the course of our kwentuhan, sabi niya, kasi sir, 3 lang naman kami magkakapatid, panganay ako, so, tawag dito, ang bigat na ng responsibilidad. Ang sabi ko sa kanya, Gigi, magpasalamat ka kasi klaro sa isip mo yung responsibilidad mo. Ate ka, ang responsibilidad mo lang, tulungan ng kapatid mo, mag-aral ka. Kung meron kang way na makatulong sa parents mo, tulungan mo sila. Yun nga sir yun yung problema ko. Kasi napabarkada ako, may inom kami ngayon, no? Minsan pag may problema ako, doon ako tumatakbo sa kanila. Ayun lang. Hindi ko po ma-share sa inyo yung sinabi ko kasi medyo may nabanggit ako, medyo masakit. No? Parang may point, hindi naman masakit, may point is parang, hindi naman ako nagmura, pero expression lang na, sabi ko parang, yun lang. Yun nga sir, sabi na sa akin, ang bigat-bigat na sa kalooban ko. Alam mo, pwede mo naman iwanan ng pag-inom-inom Focus ka doon sa gusto mong gawin. But one thing for sure that I would like to share to you today, ito yung talagang, ito yung parang din sa akin. Pero sabi na sa akin, sir, pero kahit ganito ako, kapit ako kay Lord. So doon mo makikita, my dear friends, no? Sa mga nangyayari ngayon sa mundo, yung bata nakipagbakbakan sa classmate niya, yung estudyante nakipagbakbakan sa parents niya, sa teacher niya, yung mga makikita nyo ngayon sa social media, yung tipong hindi ko alam, no? Ilonggo ako. Pero ang dami ko napapanood na video ng mga suntukan na pinopromote na mga kalugar ko, no? Alam nyo, sometimes too much awareness, we're burdened.
sa mga nagpo-post sa online, no, mga kapatid natin, tawag dito, sa mga nagpo-post sa online ng mga tawag dito, content tulad niyan, karahasan, tulad niyan, saksakan dito, saksakan doon. Hindi naman mali na gawin nating ma-aware yung mga tao. Pero let me give you an awareness. Ito nag-search talaga ako nito sobra. Dati, parang way back 2024, no, actually, earlier pa eh. Nanonood ako ng mga vlog sa ibang bansa. Merong magpipretend na bulag. Tapos kumari mahulog siya dun sa sa kanal. Tapos isi-save siya ng bata. No, isi-save siya ng bata. Tapos bibigyan nila yung bata ng iPad o cellphone. Definitely para sa akin okay lang 'yun kasi pag tumulong ka, may reward ka. Pero dito sa Pilipinas, ang tinuro sa akin ng pananampalataya ko na pag tumulong ako sa kapwa ko, I don't want something in return. So, itong mga gumagawa ng ng mga content na tulad ng bulag, na-realize ko na ang laki pala ng kinikita ng mga yan sa YouTube channel. What I mean, sa mga vlog nila, ang laki pala ng kinikita nila. Then, hindi ko naman sila kilala. All I can do were to comments, or what I comment, no? Then, na-realize ko, let me give you this idea. No? Matindi to. Na-realize ko na, sandali lang, itong mga video na napapanood natin, akala natin walang effect sa atin. Dito sa lugar ko, meron ditong anak ng mayaman. No? Bata yun totoo to, anak ng mayaman. May kaya sila. Kaibigan ko siya, hindi ko siya may kwento sa inyo. Hindi ko mabigay yung pangalan ko. One time, nakita ko, first time. Kasi naglalaro kami ng badminton dito naglalaro kami ng basketball minsan. Bata yun mga 10 years old pa lang yun, 11. Tapos one time, tawag dito, niyaya niya ako, sabi niya sa akin, Teacher Pogi. Teacher Pogi. By the way, shout out sa inyo sa mga nanonood dyan ulit. Sabi, Sir Guapo, yun ang tawag nila sa akin dito, no? Kain tayo ng tawag dito, tinapay. Ito, libre ko kayo soft drinks. Sabi ko, walang problema, yaman naman yun Oh, ba't ang dami mong barya? Ang dami mong barya. Sabi niya, sumama ako sa mga kaibigan ko. Kuya, sabi niya, Tito Sir, no? Dami na yung tawag sa akin. Tawag dito, sumama ako sa mga kaibigan ko. Anong ginawa niyo? Itong damit ko, nakita mo to. Yung damit niya, sira-sira, no? May mga dumi-dumi, no? Tapos, nakita mo, gwapo kasi. Ang tangos ng ilong, maputi. Yung gwapo yung bata. Mayaman talaga, kutis mayaman. So, ano nangyari? Kasi po, kuya, sumakay kami sa jeep. Sumabay ako sa mga kaibigan ko. Ako yung taga-kanta. Ako yung kumakanta ng, di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog, buhat ng iyong lokohin. Tapos, yung mga kaibigan ko, nangingi sila ng pera sa loob ng jeep. Sila pera. Sir, alam mo ba, kuya, kumita ako ng 300. Kumita ako ng 300 pesos. Kakahingi ng pera sa jeep. Saan ka umabot? Sabi niya, saan ka umabot? Ano kami? Biyaheng Quiapo to Cubao. Tapos sabi ko, alam ba ng parents mo na bumabiyahe ka ng Quiapo to Cubao? 10 years old ka pa lang, inahatid sundo ka pa sa school. Tapos ngayon, bumabiyahe ka na mag-isa. Nakapaa ka pa. Tapos sabi ng mga bata, sir, pera to And you realize, my dear friends, ito yung mga nangyayari sa mundo ngayon.
Noon, ang problema natin, drugs, abortions, tawag dito, death penalty, nakakulong ng mga bata. Problema natin, mga taong mahirap, walang makain. Problema natin, tawag dito, ngayon meron tayong silent enemy. At ano yon? Ano sa palagay niyo yun? Tayong mga tao, gusto nating gumawa ng mabuti. Gusto nating gumawa ng maayos. Gusto natin ayusin yung buhay natin. But sometimes, because of the things that we experience, nababago yung pananaw natin. And you will realize, my dear friends, today, na-realize ko na, una, ang daming nangyayari sa mundo ngayon. Tawag dito, kung titinan lang natin sa context na pangkabataan, ang dami. But if you try to reflect on it, if you try to look at it, dahil lang, balik tayo doon sa topic natin kanina. The only solution to a burden is to go back to the basic. Ano yung basic? Ano muna expectation mo? Bilang isang estudyante, anong expectations mo sa sarili mo? Siyempre, at the end of the day, basic yun. Gusto ko maging maganda ang buhay ko. Gusto mo pala maging maganda ang buhay mo eh. Hindi mag-aral ka. Sa mga nagtatrabaho sa corporate world, gusto ko magkaroon ng posisyon, gusto ko ng magandang trabaho. Gusto mo pala ng magandang trabaho eh. Ayusin mo trabaho mo. Sa mga parents, gusto ko magkaroon ng magandang pamilya, maayos ang buhay namin, makakain yung ano. Sa parents, sa worker, sa mga estudyante, maswerte kayo. Bakit? Kasi yung burden nyo, nakikita nyo. Yung burden nyo, nakikita nyo, nagagawa nyo ng solusyon. Wala kang baon, dalawa solusyon mo. Manghanap ka ng pera, manghiram ka, manghingi ka ng tulong, o di kaya tiisin mo yung gutom. Ganun eh. Klaro. Pero yung spiritual drain, spiritual burden, ang lalim nito. Yung tipong hindi mo na nakikita yung sense ng buhay mo, that's a very big burden. Napakahirap na, heavy burden yan para sa tao. And you know, my dear friends, I am questioning right now when I posted something sa Reels ko kanina o kahapon. I'm questioning right now. Hindi po nagkulang ang simbahan. Hindi po nagkulang yung religion sa pag-remind sa mga tao ng paggawa ng mabuti at tama. Actually, nire-remind nga tayo eh. No? Nire-remind tayo. So sabi din, kung pagod ka na, then let God come to me, all of you who are weary. Diba? Who are burdened. Pero kulang tayo sa mga taong magpapalaganap ng turo ng kanya-kanya nating simbahan. Habang maraming simbahan na nakafocus sa kung sino lang ang maliligtas, sobrang dami din ng struggle ng mga kabataan ngayon who needed the presence of our church. Sa dami ng kriminal ngayon, ang call ng mga tao, presence ng pulis. Sa dami ng mga nag-aaway ngayon at naliligaw ng landas, the call is for the church to be present. Ang problema, kulang tayo sa tao. And it is a burden. Ay, 11:40 na. And then you will realize, sabi sa 1 John chapter 4, verse 7 to 16, Beloved, let us love one another. Nakakalungkot kasi
napagdaanan ko to, no? I was in love. I was really in love with teaching. I really love school. I really love teaching. And yet, dumating ako sa time na kung saan feeling ko, ayoko na magturo. Pag may burden ng estudyante kong isa sa classroom, damay yung 30 plus. Hindi ako makatulog kasi may problema yung isang estudyante ko. Siyempre, kikwento niya sa classmate niya yung problema niya. Hindi ako makatulog kasi kahit Monday to Friday, iniisip ko kung kamusta na sila. May mga bata nang may message sa akin ng gagawin nila sa school. Pag teacher ka, wala kang pahinga. Monday to Sunday, nagtatrabaho ka. Ang liit ng sweldo. Isa lang yun sa problema ng teachers. Kung titingnan mo, kahit gaano kalaki yung sweldo mo, hindi matatawaran ang pagod ng teacher. Aside from being present in the activity, aside from being present inside the classroom, aside from being present to the faculty, you will realize that you have to be present with your students. We are not saviors. And yet, in this Catholic country, in this Christian country, alam nyo ba, isa sa naisip ko today, na gusto ko i-share sa inyo, yung term na Messianic complex. Yung hindi nyo lang alam na tayong mga Pilipino, meron tayong ugali and we wanted to save people. We wanted to help people. Kahit gaano tayo kahirap, we wanted people to feel okay, to feel all right. And you will realize as a student, as a teacher, as a human being, as a worker, you can only do so much. And if you can't, those things became a burden. Pag hindi ka na makakatulong sa iba, yung mga bagay na yun nagiging burden. And you will realize the famous word that you are living today, yung term na nonchalant. Kaysa problema ako sa inyo, total, uso na rin naman yung tinatawag nating love yourself. Priority natin yung love ourselves. E di, mahalin ko lang sarili ko. Nakalimutan yung topic today. Everything becomes a burden if you are not in love anymore. Love is our fuel to do something good to others. That's why mayroong resilient. Pero pag pagod ka na, huwag mong piliting maging resilient. Stop muna, rest for a while. Magpahinga ka muna. Pag hindi mo na kaya, itulog mo muna. Pag pagod na pagod ka na, ipahinga mo muna. Because at the end of the day, sabi ko sa mga estudyante ko, no? Nakikita nyo pa ba yung blessing na binibigay ni Lord sa'yo? Kumbaga parang, sabi ko, taste and see the goodness of the Lord. Nararamdaman mo pa ba yung kabutihang ginawa ni Lord sa buhay mo? Nararamdaman mo pa ba yung mga blessing o nakikita mo pa ba yung mga blessing ng Panginoon sa'yo? Naging blessing ka ba sa ibang tao? More than the burden that you are carrying now. Naging blessing ka pa ba sa ibang tao? Yung presence mo ba blessing pa rin sa kanila? Si Martha, she worked, but she became a blessing to other people. Even though she chose to work more than choosing to be in the presence of Christ. Her presence is a blessing. Nakatulong siya. Napagod lang siya. Si Martha, nakita na yung blessing. Lord, you are here. You are the blessing. You bless us too. I will focus on you. Kaya nga tayo pamilya eh. Si Lazarus, masaya yun. Masaya yun dahil nandun si Kristo. But at the end of the day, you have to ask yourself, ano ba ang center ng life mo? Ano bang sentro ng buhay mo? Parents, makinig kayong mabuti. Kung hindi nyo alam yung burden
ng mga anak nyo. Ito po yung burden ng mga anak nyo ngayon. You expect them to be better, to be good, to do their best at school. And yet, sometimes when they go to social media, they are not seeing good future. They are not seeing future there. Ay, yung mga bata gusto maging lawyer kasi gusto nila magtanggol ng mga naaapi. And what you were seeing right now sa politika, ito yung trabaho ng lawyers. You wanted to become doctors, you wanted to become nurse, to save lives. And yet, pag wala kang pera, namamatay ang mga tao sa ospital. Hindi na nga nakakaabot ng ospital. You wanted to become teacher. You wanted to become professional. And then you realize, nakakatakot na ngayon kasi hindi mo na alam kung ano nangyayari sa school. Ay. At kulang na kulang tayo sa mga nagpapare. Katoliko din ako. Kulang na kulang tayo sa mga taong hindi lang nagsiserve kay God, kundi maging representation ng presence ni God. I know, sa lahat ng estudyante ko ngayon, tulog na kayo, pagod na kayo. But then again, yung tinuturo ni Lord sa atin today is, if you are burdened, let go. And let God. So, hayaan mo na si Lord na gumawa. Gawin mo lang yung best mo. Hayaan mo na si Lord na gumawa nung ano. Alam nyo, meron akong estudyante sa dati kong school. Hindi ko siya masyadong nabibigyan. Ninong niya ako. Hindi ko siya masyadong nabibigyan ng importance. Kasi nga, mayroon akong problema during the time na nasa school ako. Tapos, he wanted to be felt. So, nakita ko yung araw-araw siya nagbabike. Nakikita ko yung araw-araw siyang araw-araw siya nagtatry ng best niya. He wanted to be a priest. Nag-usap kami, he wanted to be a priest. And yet, opportunities, they don't come around. Ngayon, tinatapos niya, hindi ko alam kung kailan graduation niyo. So, kita mo na, may nagmumura sa labas. Sorry. So, ngayon, yun yung punto doon. So, tawag dito, yung bata, grabe yung effort niya. Makita mo siya, lagi siya nakangiti. Nakita ko siya nung masira yung bike niya, no. Honestly, nung time na yun, nung sabi ko sa sarili ko, bibilang ko to ng second hand na bike, reregaluhan ko tong batang to. Pero, dumating yung problema ko sa mga, nag-focus ako dun sa problema ko, I forgot kung paano tutulungan tong batang to. So, one time, nagsabay kami sa bridge papunta sa Mandaluyong. Nagbablog ako, nanonood, nakiki-shoutout siya doon. Isa siya sa mga nanonood sa akin dito. Then, sabi ko sa loob-loob ko, tinan mo tong batang to. Naghihirap, araw-araw nagbabike papunta sa trabaho niya, sa parang OJT niya ngayon. Makikita mo siya, pagod na pagod. Tapos sabi ko sa kanya, mag-ingat ka palagi, mag-message ka lang. Then I realized that I can do so much. I can only do so much, no? So,
At the end of the day, hindi ko alam kung ano yung pwede natin gawin sa mga nangyayari ngayon. I believe in prayer. But sometimes, we need to help others. Sometimes, we need to make others felt that they have someone to carry with them their burden. Anyway, so much for that. My dear friends, if your expectations and responsibilities became your burden before we end our session tonight, aabot pa ba tayo ng 1 hour? If you have questions tomorrow, message lang kayo para share natin. No? Medyo mabigat tong ako din, no? Mabigat ng pakiramdam. Kasi, politika, burden. Gastusin, burden. Traffic, burden. Trabaho, burden. Dumating na din tayo sa point na parang we drag ourselves to work. But don't forget, ang maganda dito, nakikita nyo yung bigat ng trabaho at responsibilidad natin. Mas madaling masolusyonan yung mga burden na nakikita. Pero pag ikaw ay burden emotionally, mahirap nakaawa yon. That's why, sabi ni Lord sa atin, if you want to taste and see my goodness, always pray, always believe that God is present. If your burden becomes an anxiety, don't forget that I will always be here. Kaya sabi niya sa Martha, 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 ginagawa mo yung trabaho mo, well, gawin mo lang yan. No? Focus on God. Then God will do the rest. Kaya dito sa Buhay Sensei TV, lagi namin kayong pinagpipray. Oh, by the way, sa mga gusto ng tag dito, gusto ng bumili ng mga tag dito, ang tag nila dito? Exclusive. Actually, matagal na tong relo na to, no? Stranger Things. Ito yung parang pinaka, nila, promotion nung pumunta sila sa Pilipinas. Latest nilang punta. Ito yung relo ng Casio na, dito, parang lang, no? Yung sa kanila lang. Yan. Available pa to na binibenta. Joke lang. Then, last one na to. Last series. So, sa mga gustong ng ganito, yan, naka-plastic, boknok, yan, wala lang. Ito yung mga binibenta natin. Pero, syempre, hindi naman tayo nabibenta dito. No? Nag-share tayo. Sinubukan ko lang. Oh, by the way, before we finally end, let us pray for one another. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we are thankful that we are still alive today. We are thankful that we are of service to you. Mahirap maging tatay, mahirap maging nanay, mahirap maging kapatid, mahirap maging anak. But still we are thankful because despite of the challenges that we are experiencing, you make your presence felt in our lives. We still have the heart to believe, who believes in you. We still have the heart who really rely on your God's grace, on your grace. Today, we lift up to you all our burdens. We lift up to you all our worries. Hindi man ngayon masagot yung mga problema namin, hindi man ngayon masolve ang mga problema namin, I know that these problems of ours will end with your help. Sa ngayon, ang hinihingi namin, strength. Strength
Then, knowledge na sana makahanap kami ng paraan sa aming mga problema. At Lord, pinagdadasal po namin lahat ng mga bata na nag-struggle sa pag-aaral, sa buhay kahirapan, sa mga may kaya pero emotionally worried. Please heal them. Make your presence felt in their lives. Bring them back to church. Sa mga nangyari sa mundo ngayon, please keep us safe. And give us strength to do your work for your greater glory. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit. So, shout out kay Eman, Sir Eman, kay Yun Kim. Shout out din sa iyo, Nak. Hindi ko napindot. Pag-aralan natin yung yung tawag dito kanina, yung join the video. So, subukan natin. Subukan natin sa Friday kung kaya natin. So, ingat kayo sa mga naulanan, may mga bagyo na dadating o dumating na. Ingat po kayo palagi. Once again, huwag kang mag-worry. Burden are just there to make you feel the presence of God. Sa Buhay Sensei TV, lagi namin kayong pinagpipray. God bless you all. Ingat po kayo.